Welcome back to Pesos and Cents. At bago natin pag-usapan ng iba't ibang instruments kung saan pwede tayong mag-invest dito sa Pilipinas, pag-usapan muna natin ang inflation. Ano ba talaga ito? Sa madaling sabi, ang inflation ang taon-taon na lang na pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin. Halimbawa, gasolina. Last year, mga 45 pesos a liter to. So kung let's say gumagastos ka ng 1,000 pesos a week, ibig sabihin niya, nung pumalo to ng 60 pesos a liter earlier this year, gumagastos ka na ngayon ng 1,300 pesos. So, ano ngayon ang gagawin mo? Tatlo lang ang pwede. Bawasan mo gastusin mo, taasan mo sweldo mo, or taasan mo ang kinikita ng pera mo. Ngayong napag-usapan na natin ang inflation, tignan naman natin ang mga paraan upang mapalugo natin ang ating iniipon. Brother, balik tayo dun sa nasabi ko kanina na para bang yung 2,000 pesos, may magagawa ba talaga dyan? Kasi parang maliit yan eh. Sinulat nyo nga yung libro na My Maid Invests in the Stock Market, and kung tutuusin, parang nakakatawa yung titulo eh. Parang sabihin mo, stock market, usually papasok sa utak ng tao, mga milyonaryo. Tatlo yung aming katulong sa bahay. Meron akong driver. No? At napapansin ko, maski gaano kataas yung sweldo na binibigay ko sa kanila, nawawala, nauubos yung pinapadala nila, no? Yung malaking bahagi sa probinsya. Tapos, nakakapag-ipon sila, napapansin ko, meron naman silang ipon. Kaya lang, pagkatapos na 3 buwan, 4 na buwan, magte-text yung pamilya, magsasabing, uy, namatay yung pinsa na anak, may nagkasakit, basta kailangan yung pera. So, ubos na naman lahat yun. Papadala naman. Ubos na, zero na naman sila. Kaya sinabi ko, ito, tulungan ko kayo. Maggawa tayo ng emergency fund. Pero aside from that, meron silang retirement fund. Na yun talaga, hindi pwede nilang galawin. Tapos tinuruan ko sila maglagay ng pera sa stock market. So, syempre, sinasabi nila, ay, kuya, ano ba yan? Di ba para sa tama? Para sa mga milyonaryo lang yan. Sabi ko, hindi. Diyan sa CitySec Online, halimbawa, 5,000 pesos, pwede na, no? Tapos ilalagay mo dyan, tapos buwan-buwan, maglalagay ka ng anong halaga, ilagay mo dyan, buwan-buwan. Tinuruan ko sila. Tapos talagang ginaid ko sila kung anong bibili na stock, yung pinakamalalaking mga kumpanya lang, mga solid na for the next 50 years. Hindi, kumbaga, talagang yung mga kilala, kumbaga. Oo. Tinatawag nating mga blue chips. Trading, minsan ang iniisip nila, hindi naman tayo magte-trade, mag-i-invest tayo. So, dalawang klase yan sa stock market. Ang investment, talagang halos hindi mo pinapansin kung mataas ba ngayon ang merkado o mababa ba. Hindi mo yung pinapansin yan. Basta maglalagay ka lang. Parang ginagawa mong alkansya yung stock market. Nahirapan ba sila dyan? Ay, syempre. Kailangan may konting disiplina. Tama ka, mahirap sa umpisa. Lalo na ano ba gagawin dito? Naku, online. Naku, paano ba to? Pero tinuruan ko ng very patiently. No? After 2 months, 3 months, kayang-kaya na nila. Nakikita nila yung kanilang mga savings, mga investments, lumalaki. So ngayon, may hope, may pag-asa sila sa mga mata nila. Pag pumapasok ako sa opisina, nakangiti mga tao. Importante magkaroon sila ng goal. Ang sinasabi ko sa kanila, mga empleyado ko, mga janitor, messenger, sinasabi ko, 20 years from now, meron ka ng 7 million. Meron ka ng 5 million, meron ka ng 10 million. Yung talagang, huy, talaga, sir? Talaga? Oo, ito gawin mo, buwan-buwan. Ay, ganyan lang ba? Oo. Pero dapat disiplinado. So, mga 1 year na silang ginagawa yun. Yun, ganun. Tuwang-tuwa sila, meron silang pangarap sa buhay. Brother, napag-usapan natin na pwede nga talagang gawin to, and meron naman talagang realistic ways and means, kumbaga, para makapag-invest ang isang empleyadong Pinoy. Ang tinuturo natin, 20 years nga, magiging 5 million, 7 million. Siguro yung mahirap din kasi 20 years. Generation ngayon talagang here and now gusto eh. Instant eh. Wala namang ganun Ano ba yung 5 years, 10 years? Ang tagal nung gusto ko kahapon eh. Kahapon ko na gusto yan eh. Totoo. We tell people, we teach people, yung 2,000 mo, 3,000 mo, buwan-buwan, no? Ilagay mo dyan. Tapos, isipin mo na gagawin mo yan for the next 10 years, 20 years. Yun, ganun talaga, long term. Ang ginagawa ng mga tao, karamihan, no? Pagdating na sweldo, bayaran muna yung mga bills, no? Ito yung para sa kuryente, para sa tubig, credit card, grocery, no? Tapos yung natitira, yun yung ipon. Maling-mali. Talagang mali. Tinuturo ko sa mga empleyado ko, tsaka sa mga katulong ko, no? Na ginagawa nila ngayon, kaya successful sila eh. Pagdating ng sweldo, ang unang babawasan mo, no? Yung para sa Panginoon at yung para sa savings mo. Yun ang unang gastos, no? So kumbaga ito yung 10 at 20 na nabanggit nyo nung una. Oo, yung alay mo sa Diyos, tapos yung alay mo para sa kinabukasan mo. Pero yun nga, I guess, yun din yung keyword nyo, I guess, is discipline. Yes.
Yes. Hindi pwede talaga dito yung ningas kugon. Hindi, Talaga namang aminin na natin, sakit talaga ng mga Pinoy yan eh. So brother, sana we had more time para kumbaga medyo masarap yung kwentuhan natin dito. Para naman sa mga nanonood, kung may mga gusto pa silang malaman tungkol sa mga bagay na ito at lalong-lalo na kung gusto nilang makita kayo in person o kumbaga makinig sa ministry ninyo, saan ba sila pwedeng pumunta, brother? They can go to my website at www.trulyrichclub.com. Isulat lang nila yung email address, yung pangalan nila, and we'll get in touch with them. They'll get my ebook for free, My Maid Invest in the Stock Market and Why You Should Too. Nasimulan na din natin ang usapan tungkol sa stock market. Kaya ito ang isang simpleng pagpapaliwanag kung paano ba talaga kikita ang ating pera dito. Before we go any further, kailangan sagutin muna natin ang dalawang mahalagang tanong. Unang-una, ano ba talaga stock market? At pangalawa, paano ba kumikita ang mga taong nag-i-invest dito? Well, to keep things simple, ang stock market ang paraan kung saan pwede nating maging kasosyo ang pinakamagagaling at pinakasikat ng mga negosyante dito sa Pilipinas. PLDT, ang Philippine Long Distance Telephone Company, ay isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas. Alam natin na pag-aari ito ni Mr. Manny Pangilinan. Pero magugulat ba kayo kung sabihin kong hindi lang si Manny Pangilinan ang may-ari nito? In fact, hulaan ninyo kung ilan ang may-ari ng PLDT. 1, 3, 10? Hindi, libo-libo. Tama, libo-libong tao ang kasosyo ni Manny Pangilinan sa PLDT. Libo-libong tao at kapwa-kumpanya ang nagmay-may-ari sa PLDT. And this is why. In order for any company to expand, kailangan ito ng pera para magpatayo ng mas malaking factory, mag-install ng mas maraming telepono, o mag-hire ng mas maraming trabahador. Para mag-generate ng puhunan para dito, pangkaraniwan sa isang kumpanya na magbenta ng stocks or shares ng negosyo nito. Ibig sabihin, if you buy a share of a company, you end up owning a small part of the business. Kasosyo ka. At dahil kasosyo ka, makakatanggap ka rin or pwede kang makatanggap ng maliit na bahagi ng profit nito. Kapag shareholder ka na, isa ka na sa mga may-ari ng negosyo. Isa ka sa libu-libong shareholders ng PLDT halimbawa. At bilang shareholder, damay ka ngayon sa success o failure ng PLDT. Ibig sabihin, kapag kumita ang PLDT, kikita ka rin. Kung malugi naman ito, syempre, lugi ka rin. So, bilang shareholder, paano ka ngayon kikita? You earn in two ways. First is through dividends. Every now and then kasi, companies give their shareholders dividends. Ang dividend ay yung cut mo sa kinita ng kumpanya. Yung second ay through selling your shares at a higher value. Over time kasi, tataas or bababa ang presyo ng shares na hawak mo. Kung lumago ang PLDT, tataas ang value ng shares mo. If you sell your shares for more than what you bought them, kumita ka na. Alam nyo, ang pagkakaroon ng shares or stocks ay parang negosyo. Hindi ito loto at lalong hindi ito magic. You need to buy shares in companies that you believe in. Companies that you think will do well and grow. Dahil ang pagyaman mo ay nakasalalay sa tagumpay ng mga negosyong ito. Kaya, kung gusto nyo maging kasosyo sa lahat ng Jollibee stores at lahat ng Ayala malls at condominium projects, bakit hindi kayo bumili ng shares dito? Mukhang marami-rami pa tayong pag-uusapan para lalo pang mapaunlad ang ating buhay pinansyal. Kaya naman tumutok lang dahil sa aming pagbabalik, aalamin natin at kikilalanin ng isang grupo na handang tumulong sa atin at sa ating pagsisimula sa stock market. Dito lang yan sa Pesos and Cents. I've seen the show, I've heard Brother Bo talk, and I would like also to open an account with Citysec Online. How do I go about it? Ano ba mga kailangan kong gawin